Alright, good day everyone. So, welcome to the vlog. Ito na yung ating bagong, I know medyo matagal tayo hindi nakakapag-upload but finally, ito na ulit. So, anong laman tong kahon na to? This is the Gravel, Twitter Gravel G2. No? So, ito yung magiging gravel frame natin na sobrang na-curious ako and napa-order ako sa Shopee. So, after ng almost maybe 2 to 3 weeks ako nag-antay bago siya dumating and ito na siya. Ito yung pinaka-box niya. Ayan, tababa muna natin. So, let's talk about this gravel frame. Sa video na to, papakita ko sa inyo kung ano yung laman niya, kung ano yung thoughts ko, at kung ano yung naiisip ko pagdating dito, bakit finally bumili ako ng gravel frame. So, yan. Tara, umpisa natin itong video na to. Mabilisang kwento lang when it comes sa gravel bike. Nagkaroon ako ng gravel noon. It was a Kona na I think cyclocross pa. The word gravel bike is hindi pa nag-exist nung time na yon because ang mga available na bike is cyclocross bike or basically it's just a road bike na ginagamit sa cyclocross event kung saan pang off-road yung tires niya. So noon time na yon, naka 1x2 na SRAM yung gamit ko. Hindi ko siya nagustuhan after a few weeks although maganda yung bike, maganda yung quality and tama yung size para sa akin. Ang nangyari noon is binenta ko kaagad. And then, pagkabenta ko ng bike na yun, bumili ako ng Giant Defy na una ko namang road bike na naka-disc brake. By that time, yung Giant Defy kasi parang more pan endurance or all-rounder yung gusto ko para sa kanya. But anyway, ang nangyari bakit ko siya binenta is that nung nagkaroon ako ng cyclocross na bisikleta, kapag sumasama ako sa road bike, since naka 1x siya, 1x11 sa pagkakaalala ko, kulang yung gearing niya. So hindi ako nakakasabay sa mga naka-road bike. So there was a time na kasama ko si Mangyan TV ng Team Laspagan, cycling pa sila noon. Nung nakasabay ako sa kanila, kapag yun ang gamit ko or yung cyclocross ang gamit ko, medyo bitin yung gearing ko, lalo na sa lusong kasi nga 1x siya. So napansin ko one time lumulusong kami sa may Indang, pababa ng 13 dito sa Cavite. Sila, pag galing sa ahon, pagbaba, big gear ka agad and then mabilis sila nakakalusong. Para sa akin, sa gravel bike noon or sa cyclocross na bike, dahil nga naka 1x ka, so galing sa pinamababang gear, kakambyo ka mabilis para mapunta doon sa pinakamaliit na kaset para bumilis ka or sa pinaka-high gear. So medyo matagal yung proseso na yun kasi lahat dadaanan mo. Unlike sa kanila na from small ring to big ring, tapos nasa gitna ka lang. Ayun. So napansin ko yun. And kapag naman kasama ko yung mga grupo ko na nagta-trail, medyo bitin din naman ako sa cyclocross noon dahil hindi pa rin siya mountain bike. So yun ang dahilan ba't ako nagbenta kaagad. Ang tagal ko nilayuan tong gravel bike and kung mapapansin nyo yung dalawang road bike yung gamit natin and bakit hindi ako nag-invest sa gravel bike or hindi na ako ulit bumili ng gravel bike. Siguro yun, isa yun dahil hindi ko na-enjoy yung unang gravel bike or cyclocross na bike. Tapos noon nagkaroon nga pala ako ng gravel bike na which is more on touring gravel bike. Yun nga yung Black Snow. Alright, so a few months ago pinadalan tayo ng Black Snow ng frame. So ito na, nabuo na natin yung bike at ngayon sa video na to, yan ang ibabikecheck natin. Dahil wala na siya sa atin and hindi ko na siya nagagamit, hindi ko na rin alam kung nasaan siya to be honest. Disappointed ako na hindi ko na-maximize yung gravel bike na yon na in-sponsor sa atin ng Black Snow Philippines. Since nagka-problema nga ako noong time na yon and yeah, nawala siya sa akin. So hindi ko alam kung nasaan siya, hindi ko alam kung ano nangyari sa kanya. I believe I still own the bike. Akin pa rin yung bisikleta na yon, pero hindi ko alam kung ano nangyari na. Long story yon. Somehow, yun ang nag-leave ng disappointment sa akin when it comes sa gravel and cyclocross na bike. So parang after nun, hindi ko magustuhan magkaroon ulit ng gravel bike. Parang hindi ko na siya maisip ulit na magkaroon. So after a couple of years, eto na, meron na ulit tayong bagong frame. This is the Twitter Gravel G2. No? So this is the G2, yung nakita ko kasi siya sa online. I believe it's a reasonable price. Hindi ako sponsored by the way. Hindi to binigay sa akin. This is something na binili natin sa sarili natin pera and bubuuin natin. I will try to get the best out of it. I'm looking for something na pwede ko rin pang everyday commute or yung hindi ako masyado mag-aalala ba. So this is not a carbon bike. This is an aluminum with a carbon fork. Nung nakita ko kasi sa store, may nagpabuo sa amin, nasukat ko yung geometry niya. So ayaw kasi bumili na baka magkamali yung geometry na padala sa akin. But at least nung time na nakita ko siya doon sa store, nung may nagdala, subukan ko, nasakyan ko, and then I realized na, yeah, okay yung size niya, tama yung sizing niya. And then it's something that I can use daily and pang touring. So I'm opening the doors again na mag-tour, lumayo. Yan.
Kung mapapansin nyo, yung dalawang bike ko kasi is somehow serious road bike na mabilis, tsaka isang pang somehow all-rounder yung Pardos ko. And I'm still going to use them and tingnan natin kung anong mag-unfold. Maybe magbawas tayo ng bike eventually, who knows. Pero yun nga, but for this video, ito, pag-usapan natin itong Twitter G2 na bisikleta na kinuha ko. Pakita ko sa inyo kung ano yung laman niya and kung ano itsura niya kapag binili niyo siya from Shopee. Alright guys, so this is the box. Ayan, medyo binuksan na natin. Medyo maano yung box niya. Makukuha nyo. Ganito siya pinapadala nila. Yeah, somehow I hope safe naman. Inspect natin. Tatanggalin ko sa box and subukan ko pakita sa inyo. Meron pala siyang pouch na kasama. I think ito yung mga hardware. So ang kasama dito is yung true axle niya. Ayan. Napansin ko nagustuhan ko tong part na to ng true axle kasi meron siyang copper or tanso na or maybe aluminum lang din pero parang washer niya. Ayan, medyo maganda yung itsura nito and sakto lang. May thread locker siya so it means na medyo okay siya. Okay, i-consider nila yon. Wala siyang kasamang headset pero ang kasama dito ay yung kanyang UDH or yung UDH na hanger yan. So ito yung kasama niya. At marami pang tornilyo, kung ano pang tornilyo yung laman niya. Ayan. Tara, tingnan natin yung frame muna. Alright, so what are my thoughts with the frame or ano yung nakita ko sa kanya or mga napansin ko sa kanya pagkatanggal ko ng packaging. Mukhang okay naman. Meron akong napansin dito sa may part ng kanyang battle cage. It looks somehow hindi masyadong gitna yung pagkakabutas. But yung iba naman is okay. Marami siyang butas kasi and I even like the fact na meron siyang butas dito sa ibabaw ng top tube no para sa bag. So okay to lalo na pag magtuturing kayo or ano. Yan. Yeah, I think it's good. I wish may butas siya sa ilalim but wala siyang butas sa ilalim para sana sa extra compartment kung magtuturing ka. The weld looks nice. Maganda yung pagkaka-welding sa kanya. Mukhang smooth naman, mukhang ano naman. The size, as expected, yung size 51 nila is large. So medyo malaki siya. Mag-ingat kayo sa pagpili ng size. Meron siyang mga mount para sa rack. Meron siyang mount para sa fender. So maganda siyang lagyan ng tapalodo. Surprisingly, yung kanyang mount para sa disc brakes ay makinis naman. Medyo, itong part na to medyo makinis na siya. Walang pintura, which is sobrang importante para maganda yung ano nyo, no? Maganda yung pagkakalagay ng calipers nyo, hindi kayo masyado mahirapan. Ano pa ba napansin ko sa kanya? Yung loob niya makinis, no? Maayos kasi aluminum siya, so wala siyang masyadong problema sa mga putol, sa mga pagkakataba sa kanya. Surprisingly, maganda siya. Ang naisip ko lang dito, if you're going to use Di2, medyo may butas naman siya dito. I think pwede naman. Somehow, kailangan mo siyang laruin yung cable pang Di2 kasi kailangan mo siyang palabasin and then ipasok ulit sa loob. Which is somehow kailangan ng konting tinkering or pag-iisip para magawa ng paraan if you're going to use a Di2. However, posible naman sa tingin ko, especially if you're going to use the new Di2 models. No? For mechanical, I think this will be pretty straightforward. Nasa ilalim yung mga cable routings niya. May butas siya dito. Dito lalabas yung cable from the head tube, pasok sa loob. Make sure na lagyan nyo lang ng dampener para hindi siya magingay sa loob kasi hindi siya mag-rattle siya pagka walang dampener. So, kailangan lagyan nyo. Pasok dito diretso. If you're going to do a 1x or a 2x, ready naman siya. Meron din siyang lagayan dito para sa FD. So, walang problema if you're going to use 1x or 2x. Hindi siya design para sa isang ano lang. Para sa 1x lang, no? Yun. Head tube looks okay. Isa pa napansin ko is sana yung butas or yung slot para doon sa seat post nasa harapan na. Pwede nilang ilipat to dito kasi dapat to
sa mga modern na frame nasa harapan na dahil yung talsik ng putek, especially this is a gravel frame, napupunta dyan nagiging cause ng pagdumi ng mga seat posts and pasukin ng kalawang or corrosion sa loob. But yun, hindi naman na big deal. Marami pa rin naman ganyan design pero para sa akin kung ako magde-design, ilalagay ko sa loob. What I'm really happy about this is meron siyang mga extra na mount and itong mga mount na to, kung magba-bike packing or bike touring ako is very useful. Especially mudguard, no? Yun din yung naisip ko dito. Maganda rin pala na naka-UDH na siya. If you're going to use a SRAM, yan, pwede siya. Pwede yung mga UDH na group set sa kanya. So for the fork naman, okay naman yung fork. I'm not really a fan of this kind of design, yung medyo flat na to. Hindi ko siya gusto talaga. Like, every time na makikita ko siya, hindi ko siya gusto. Isa sa mga frame na nakitaan ko ng ganitong klaseng design is yung hindi Cannondale sa Canyon. Yan, yung Canyon, tong part na to, kung makikita nyo tong somehow na parang kwadrado na to, mas gusto ko sana kung bilog lang siya But I think this is somehow aero din kasi pinanipis nila dito sa harapan and then tapered yung design niya na palapad sa likod para matibay. Sa Canyon ko una nakita tong ganitong klaseng design. Just don't like it. Like, hindi ko siya gusto. Hindi ko siya. Mukha namang okay siya. May mga 3 mounts din siya sa gilid for racks but I wouldn't be using it. I don't think lalagyan ko siya. Lalagyan ko siguro siya ng mudguard, tapalodo. I'm thinking about it sa butas na to. Hindi ko lang kung may thread ba siya or kailangan tagusan sa kanya sa harap papunta sa likod. But something na kailangan nating explore. Ang maximum tire na kasya sa kanya is 700 by 50C. Yun ang according sa kanila sa website. But titingnan natin kung ano yung kasya. Yung steering niya, okay lang yung pagkakadesign niya. Not that bad. May serial number naman. Hindi ko lang gusto tong part na meron silang parang pandikit na dinikitan or ni-reinforce na medyo mabula ng konti dito sa part na to. But I think okay lang naman. Pampatibay lang yan para matibay siya sa head tube. So this is a tapered na head tube but you're going to use 50-52 na bearing para sa baba sa taas dahil nga naka-internal siya or pwede siyang gamitin na integrated na handlebar and stem. So all in all, okay naman yung design niya. What do I think about it for its price? Siyempre, hindi ka makakapag-expect na perfect na frame. So para sa akin na gumamit na rin ng mga high-end na frame. For its price, hindi na ako magreklamo kasi I think it's really good for its price and ang sa tingin ko lang sana maging matibay siya kasi yung mga sa katulad dito sa fork, no? Sa frame kasi wala yung magiging problema since aluminum siya Sa fork naman, you can easily replace the fork in case na ma-damage or masira. But sana matibay or maganda yung pagkakagawa sa kanya since it's carbon fiber. No? Yung steering tube naman niya, I think almost pantay naman and maganda yung quality. Yung kapal and nipis nung pinaka-tube na ginamit sa kanya para sa steering tube mukhang pantay naman. May konting discrepancy or pagkakaiba pero somehow okay naman. Hindi pa rin ganun kasama. Okay naman yung G2 Max. Pinagpilian ko to dito yung isa pang Twitter G3. No? Moso G3 na siya actually. Collaboration ng Twitter and then Moso. If you want more racing or yung medyo mas mabilis na style, mas mukhang mabilis na bike, you could go for the Moso G3, Twitter Moso, so collab sila. So para sa build na to, anong iniisip ko, I might use it as an everyday commuter din, bukod sa pagiging gravel niya. So parang ito yung papalit ko doon sa Specialized. So yung Specialized, I might sell it. So baka ibenta ko yung commuter natin na bike. Kung gusto nyo makita yan, check nyo lang yung link dyan sa taas. Bumuo tayo ng commuter bike dati na nakuha natin sa Japan Surplus, that's Specialized. So bakit ko siya bibitawan? May mga naisip kasi ako na pwedeng gawin dito. Una nga pang gravel, so malaki yung tire clearance niya, so okay sa akin yan. Pwede natin lagyan ng malaking gulong. Pangalawa, there's also this group set na yung Shimano Q-Auto. No? So yung Shimano Q-Auto is perfect na 11 speed na may self-learning capability. So alam niyo naman mahilig tayo sa technology and gustong-gusto natin yung technology. Gusto ko siya pang everyday na bike ko. Ito kasing Q-Auto, DI to siya ng Shimano Qs na pwede kang hindi na mag-shift at siya na yung mag-shift para sa'yo. So kaya niya mag-shift or kumambyo mag-isa. Alam niyo naman sobrang interested sa technology na gusto ko siyang magamit and I might give it a try. Iniisip ko siya. Pero kung
Kung doon ko siya ilalagay sa Specialized, hindi siya pwede kasi yung pinaka-hub niya na may dynamo is pang true axle lang. So if I'm going to use it as an everyday bike or pang commuter, I think this bike is perfect for it kasi nga pwede ko siyang ilagay dito and then everyday bike ko rin itong gamitin or pang commuter ko na bike. Isa pang option ko dito is lagyan siya ng Shimano na GRX, like complete GRX na 1x. Meron pa akong PES dito na crankset na pwede kong ilagay sa kanya. Tapos 12 speed na GRX na 1x. And for the wheelset naman, meron akong tinitingnan na Cruiser na wheelset na budget lang din, around 10,000, ganun. So basically, ang concept kasi nitong bike na to is bumuo ako ng bike na kung hindi ako sponsored or hindi ko sila partnered, ano yung ilalagay ko or ano yung bubuuin ko. Well, technically, yun nga, hindi naman ako sponsored, binili ko tong bike na to at lahat ng ilalagay natin is bibilhin ko. So Seka has a really nice gravel bike but unfortunately hindi tayo sponsored ng Seka. So maganda yung bike nila, maganda yung gravel bike nila, but it's too much for me. Masyado siyang mahal para sa akin. If bibili ako, ito yung klase ng bike na bibilin ko na sa tingin ko is makakaabot naman sa performance na magagawa ko. And hopefully makapaglaro din tayo sa mga gravel event. Makasali tayo sa mga gravel ride din na Cycling Chef. Lagi nilang niiyakan pero wala akong gravel bike. So baka ito na yung mabuo natin and tingnan natin. But yun nga, hindi pa siya mabubuo ngayon. Mag-iipon pa ako ng parts kasi may mga iba tayong priorities, but as soon as makaipon ako ng parts na ilalagay dito, bubuuin natin siya. Kino-consider ko rin gumamit ng Wheeltop GEX, no? Yung gravel wheelset ng Wheeltop. So gusto ko rin siyang gamitan nun. However, gusto ko ng completely reliable na group set na talagang wala akong worries. Like sa Wheeltop kasi kahit paano may worries ako na baka yung GEX nila magka-problema. And total, hindi naman ako sponsored talaga. The GAX will cost around 24,000. Konti na lang yung dadagdag ko, makakakuha ko ng GRX na group set na kahit mechanical, I think okay naman para sa akin. This is something na gagamitin ko sa adventure riding kapag nagawa ko na wala akong worries kahit isakay mo sa bus, hindi magagasgas, or isakay mo sa ipatong mo kung saan. Ayan. Okay lang kasi aluminum naman siya and hindi siya carbon. So yun yung thoughts ko or yun yung mga naisip ko when it comes to this bike. I hope makita nyo pa madalas and maging okay pa yung health ko para lagi tayo makapag-bike and makapag-ride ulit. So, yun. I think that's it for this video. Thank you everyone for watching. Salamat na nandito pa rin kayo. I know bihira tayo makapag-upload but I'm trying my best na makapag-upload ulit. Ang gagawin kasi natin dito is gusto ko ulit ibalik yung ako na dating bumibili ng mga reasonable na parts. I think nawala yun sa content natin dahil simulan na sponsoran tayo, may mga brands na tayong dinadala, ginagamit, sinusubukan. Nawala yung kung ako yung bibili, ano yung bibilin ko, na kahit na hindi ganun kamahal is very reasonable. There is this praise na narinig ko sa mga coach ng Trainer Road na over-informed, under-performed. So alam ko yung marami sa atin nag-iisip ano yung pinakamabilis na frame, ano yung pinakamabilis na gulong, ano yung pinakamabilis na group set, pinakamaganda. There is so much information sa internet, sa paligid natin, sa cycling community na kung ano yung pinakamaganda. But will we be able to perform pag ginamit natin yung mga piyesa na yon? So, babalik ako dun sa roots ko kung saan nagbibigay ako ng practical na advice or mga tips sa pagbuo ng bike and hopefully ma-share ko pa sa inyo yun. Yeah, that's it. Thank you everyone for watching. Salamat sa pagtambay. See you on the next video. Abangan nyo itong build natin na to. Thank you for watching. Go vegan.